Magkano ba ang kailangan ko para makapagpatayo ng bahay, engineer? Kailangan ko ba ng 200,000? Kailangan ko ba ng 500,000? Or 1 million? Or 3 million, 5 million. So, isa din ba kayo sa katulad ko na dati talaga, way back 2016, 17, 18, mga ganyan, lagi akong nagsisearch talaga kung magkano ba talaga magpagawa ng bahay. Magkano ba talaga ang kailangan ko. Kasi gusto ko na talagang magpatayo kasi nung time na yun, naninirahan lang kasi kami sa aming auntie. Medyo mahirap kasi kapag naninirahan ka lang sa ibang bahay. Yung gugustuhin mo talaga na lumipat ka or gusto mo talaga na makapagbukod, ganyan. So, meron akong pinapanood dati na content creator. Lagi ko talaga siyang pinapanood talaga. Tapos, yung mga videos niya from start to finish, yung mga binibili niya ng mga materyales para sa kanyang bahay. Hindi ko nga namamalayan na halos 30 minutes pala yung mga videos na ina-upload niya. Pero hala, subaybay pa rin ako ng subaybay. Kasi gusto ko talaga malaman magkano ba talaga. So, noong 2019, since hindi naman malaki yung ipon ko at gusto ko na talagang magpatayo ng bahay, kaya nagawa yung in-upload ko dito sa YouTube na 150,000 lang yung start or panimula. Pero yung nagawa ng extension ng bahay tsaka mga additional na gastos, siguro nasa 200 or 250,000 yun lahat. Hanggang ngayon, natitirahan pa rin siya. Kaya isi-share ko sa inyo kung magkano ba talaga ang kailangan mo para makapagpasimula ng bahay. So, i-discuss natin ano yung mga factors na nag-a-affect doon. Kasi kahit meron kang maliit na amount, pero pwede ka pa rin makapagpagawa. Or kung meron kang malaking amount, pwedeng mas maganda talaga yung magawa mo, ganyan. So, pag-uusapan natin sa video na to. So, nag-a-affect sa pagpapagawa or mga factors na nag-a-affect sa presyo ng bahay is isa na dito yung location. Kasi kung nasa urban areas ka or nasa mga places na medyo mahirap maghanap ng mga tao na gagawa, tsaka yung mga materials na gagamitin or yung mga materials doon is mas mahal sa lugar nyo. So, isa to sa mga factor na mag-a-affect. Pwede din na sa location mo, mas mura yung mga items na gagamitin mo. Kunwari, majority sa gagawin mong bahay is kahoy. Mas mura yung kahoy, tapos pwede din kung nasa ibang lugar ka, yung gagamitin mo na materyales, example, is medyo mahal doon. So, mag-a-affect talaga yung location sa presyo ng ipapagawa mong bahay. So, another na napakalaking impact din sa presyo ng ipapagawa mong bahay is yung size ng bahay, syempre. Kung gaano ito kalaki, kung gaano ito ka-complex, or marami bang kwarto, or open space lang ba, isang buong box lang. So, yung presyo doon, kunwari, same size lang, 6 by 6, example, 6 meters by 6 meters, for example, 36 square meters. Pero, yung isa is box lang talaga, wala na siyang ginawang division doon or kwarto. Kasi yung isa naman, may mga kwarto, may mga ginawa pa siya ng mga partition. So, yung presyo doon, kahit per square meter, same sila, is nag-a-affect pa rin. Kasi nga, yun nga, nagdidepende sa design ng bahay na ipapagawa. So, another is, nag-a-affect din talaga yung materials na gagamitin. Kung ang gagamitin mo ba ay fiber cement board, for example, or semento, CHB, or cladding, or bamboo, or kung ano-anong mga materials, or yung gagamitin mo na ba yung mga malalapat na sizes na ng mga walls. So, meron yung mga walls dito na ginagamit. Meron nga kaming ipapagawang warehouse. Tapos yung gagamitin namin doon is either yung mga pinagpipilian ko pa. Magre-review na lang tayo separately noon para mas ma-discuss natin ng maayos. Basta maraming mga pamalit na ngayon sa CHB. So, pwedeng AAC, mga rhino walls, mga shear wall, mga ganyan, mga ganitong mga klase ng walls. So, marami na. Or yung mga prefab, yung mga ipatong-patong na lang, or may hulmahan na sila, tas patong-patong lang ng mga walls. So, maraming mga options talaga. Kaya ito din, majority sa materials na gagamitin mo is mag-a-affect talaga sa yung ipapagawang bahay at saka yung presyo ng ipapagawa mo. So, malaking factor talaga yung mga materials na gagamitin. So, isa sa factor na mag-a-affect din sa pinapagawa mong bahay is talaga yung design and features. Kung gagamit ka ba ng mga customized, na mga example, yung gagawin mong door,
door is customized. Tapos, kung high-end and mga smart house system na yung mga embedded na yung mga technology or may kasama na siyang mga added features like i-remote mo lang, pwedeng mag-open, tapos may pipindutin ka lang, mag-open na yung door. Example, yung mga technology or mga features na hindi naman nakasanayan na ginagamit sa mga low-cost na bahay, yung mga ginagamit lang sa high-end. So, malaking factor yun, yung mga added features na ilalagay mo. Parang smart house system na talaga ang ginagamit. So, medyo mag-a-affect talaga yun sa presyo. Ganun naman, di ba? Kapag yung binili mo basic, tapos may mga added features, syempre, mas mahal talaga yung may mga added features. Isa din sa mga factor na mag-a-affect talaga sa presyo mo kung yung pipiliin mo is pakyawan or pipiliin mo ba is arawan lang, yung ikaw lang magpapagawa. And then, kung kukuha ka ng contractor. So, nagdidepende yung magiging presyo. Yung iba, nakakamura sila kapag kukuha sila ng contractor kasi nakakuha sila ng maayos. Tapos, maganda yung ginawa na trabaho. Walang palpak, walang redo, walang ginawang ulit ba sa trabaho na kasi maayos talaga na pagkagawa. Pero, hindi siya assurance na kapag kukuha ka nga ng contractor is that magiging okay din ang kalabasan kasi meron din naman na sila lang yung nagpagawa, arawan lang yung kinuha or pakyawan, pero yung result is maganda yung naging result ng bahay. So, nagdedepende yan kung yung sa tatlong, sa pakyawan, sa arawan at saka sa contractor, lahat yun ay okay, pero nasa sa inyo pa rin yung option kung ano yung mas maganda. So, may ginawa ako na video para dyan at pwede nyo panoorin yung pakyawan versus contractor na video. So, dun, diniscuss ko yung mga pros and cons. So, pwede nyo panoorin after matapos yung video na to. Tsaka, meron din akong ginawang isang video way back, last 2021 pa ata. Basta medyo matagal na yung ginawa ko yung bakit pinili ko yung arawan. Kasi yung pinagawa namin nga na low cost na bahay na 150,000 is that gumamit lang talaga ako ng arawan. Hindi kasi pwede yung contractor kasi yung budget ko sobrang liit lang at mababa lang. Pwede nyo din panoorin after matapos yung video na to. So, vital din yung permits and fees. So, nagdidepende yung presyo ng bayad niyan. So, kasama din to sa dapat i-consider mo sa ipapagawa mong bahay. So, kasama to sa budget yung pagkuha ng permit and fees. Depende kasi kung saan ka located yung magiging presyo din. So, pwede nyo tanungin na lang yung inyong munisipyo or yung city hall para malaman nyo kung magkano talaga. So, kasama din yan sa i-consider mo kapag nagpapagawa ka ng bahay ngayon. So, ang tanong, magkano ba talaga ang kailangan mo para sa iyong ipapagawang bahay? Parang hindi ko pa nasasagot, di ba? Pero, sa average, pwede mong gamitin per square meter is yung 25,000 up to 35,000 pesos. So, ibig sabihin, kung yung area ng iyong bahay, kunwari, sa first floor is 36 square meters. So, ang gagawin mo is 36 square meter times 25,000 pesos per square meter kasi. Pero since dalawa, may first tsaka second floor, so gagawin mo times 2. So, yun yung equivalent na amount. So, ito, for ballpark figure lang at kung gusto mo or kailangan mo talaga yung accurate na pagkuha ng estimate para sa pinapagawa mong bahay or ipapagawa mong bahay, kailangan mo mag-hire ng professional or engineer na mag-i-estimate or architect ba kaya na sila yung mag-estimate for you para makuha talaga yung pinaka close to reality or talagang yun yung magagastos mo. Doon ka mag-stick. So, kung gusto mo ng ganun, kailangan mo talaga siya ipa-estimate para sigurado ka. Itong amount na to, yung sinasabi natin na 25,000 to 35,000 or up is for ballpark figure lang at maging guide lang para alam mo lang na, ito pala yung kailangan ko na amount. So, eto, magkano ba ang kailangan mo? Makakapagpatayo ka na ba ng 150K, ng 500 or 1 million or up or 2 million or 3 million, 10 million? So, again, yung diniscuss natin kanina, yun yung mga factors. So, kunwari, kung ang meron ka lang is hindi ganun kalaki na amount, pwede ka pa rin makapagpatayo. Basta meron ka ng lupa. May kakilala nga ako na sila, nagpatayo sila ng bahay kahit 32
30,000 lang, meron nang natitirhan. Kung may kagustuhan talaga tayo na magpatayo, kahit maliit or malaki yung budget, is matutupad yan kapag porsigido ka at sinimulan mo na talaga. Kaya yung tanong na magkano talaga ang kailangan, depende po. Kasi katulad nga sa amin, kahit meron lang akong maliit na budget noon, ay napatayo namin yung bahay namin na low cost lang talaga siya. So kaya ko sinishare talaga dito sa YouTube kasi alam ko na may mga katulad sa akin talaga na nagsisearch na magkano ba talaga, gusto ko na kasi talagang bumukod, gusto ko nang magpatayo. Kaya gusto ko talaga mapakita sa iba na talagang pwede ka magpatayo ng bahay kahit hindi naman sobrang laki ng budget ang meron ka. So yun lang muna for today and see you again sa aking susunod na video. Huwag kalimutang mag-subscribe para i-support yung aking channel. Bye!